Okay, kuha ko masayop the same verse nga akong gibasa last Sunday afternoon nga minsay, but this is a series of messages na akong pagadadon every Sunday afternoon. Then the message this afternoon, choose ye. Choose ye. Now in Joshua chapter 24 verse 15, I'm going to read it loud. Palihog lang, basahan ninyo silently while you are standing. Going to read it. Joshua chapter 24 verse 15. And if it is seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, the riches of this verse, Lord, o mga mensahe nga amo makuha dinhi. At Lord, ako nagpray nga ikaw mag-bless ka namo karon. Wala ko'y mahimo, Ginoo. I ask the Holy Spirit to give me sakto gid nga mga pulong nga akong litokon, Ginoo. Ayaw gitugot nga dunay mga pulong nga akong malito nga dili maka-edify sa imo mga katawhan. Lord, I ask the Holy Spirit to guide me, to help me. I can do nothing without you. Lord, bless me. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat, mang lingkod kamo. Now, what you are today, tugod na sa imong pagpili nga nilabay nga panahon. Young people, ang imong kinabuhi dili ni swerte-swerte. What is your decision today? Unsa imong mga choices? Unsa imong pagpili? Mao kanay mo apektar sa imong kaugmaon, sa imong kinabuhi sa sunod nga mga katuigan. Now, God's plan in our lives is always good. I always say this. God's plan in our lives is always good. Apan tungod sa atong sayop nga pagpili, nahimutang miserable. Naguba ang atong testimonyo o ang atong kinabuhi nahimutang kapandulan sa uman. Gusto sa yawa nga human ka ma-save. Satan knows nga human ka ma-save, di na mawala ang kaluwasan nimo. But he tried his best after he got saved nga ang kaluwasan dili na moabot sa uban nga mga tao. Satan wants that our lives mahimong kapandulan sa uban. No? The reason why ngano ang kalibutan di mo to sa maayong balita, our loved ones, our neighbors, sometimes it's not nga kulang og gahom ang maayong balita. But because sa atong kinabuhi, because Satan is working hard against us, ang gusto sa Diyos, dapat we must be careful of our choices. Nga atong pilion ang pagsunod diya sa Ginoo. Dili nimo ma-blame ang Diyos nganong overweight ta, nganong tambok ka, nganong mani nga Ginoo nganong nidako naman ko kayo. Di na mo ma-blame ang Ginoo. That's your choice. Right? Dapat tinuod? Because you choose to eat. Ikaw mo nagpili nga lami yun ang kaon. You enjoy eating. And then, mayroon ka, Lord, gano'ng mani? No? Wala'y labot ang Ginoo niya na. Now, you cannot blame God. Gano'ng dili maayo ang imong marriage life. The Lord, gano'ng mani akong bana, gano'ng mani akong asawa, ikaw mo'y nagpili kinsa imong pakaslan. That's our choice. Now, number one, the power of choice. Your choices will affect your future. Our sovereign God gave us power to choose. And kung sila, that's a course of man. Gitagaan ta sa Ginoo o kagahom sa pagpili. Pero ang Diyos gusto siya nga ato siyang pilion. Na kung ang tao mo ato sa impyerno, iyan ang pagpili. You cannot say, well, I try my best nga ma-save ko. I try my best nga mato ko sa langit. No. Ang kaluwasan sigurado kung imong dawaton si Jesus Christ. Kaya ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. It is a gift of God. Ato lang dawaton pinaagi sa pagtuo.
And 2 Peter chapter 3 verse 9 na makita dinhi nga ang Dios gusto siya nga ang tanang tao maluwas. 2 Peter chapter 3 verse number 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos gusto siya tanang tao maluwas. Tanang mga tao nining kalibutan na masay, pero gitagaan tag kagahom sa Ginoo sa pagpili. Kaya sa atong pilion, ang Diyos ba? Ang langit ba o ang imperno? Now Jesus died for all because He wants to save all people in this planet. Namatay si Kristo para sa tanan. In Deuteronomy chapter 30 verse 19. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ang basahon din ni, insa I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Papilion to sa Ginoo, kinabuhi o kamatayon. And again it said, blessing and cursing. Christian, kita'y nagpili. Iba bang pilion ng blessing o curse? Pero ningon siya, therefore, choose life. Amen. Salamat kay inyong gipili ang pagtuo ni Kristo. Gipili ninyo ang kinabuhing dayon, that both thou and thy seed may live. Amen. That's a promise of God. Now, we must claim the promise of God. No, as a father, as a mother, nga diha nga modawat ka sa Ginoo, not only ikaw ang luwason sa Ginoo, that God will touch their heart sa imong mga loved ones. But you need to wait. Akong giingon ganina, no, maybe it's more than 34 years ang akong lula. Ganing namatay na akong lula, wa sa kakita sa iyang mga anak nga nisimba na. But ato makita ang faithfulness sa Ginoo once nga nag-desire ka mga luwas ang imong mga minahal sa kinabuhi. Kung mopadayon lang ka, time will come, ihatag na sa Ginoo. But when you need to continue, kita'y mo pili between life and death in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, that a choice. You choose to believe or not. That whosoever believeth in Him, in Christ, should not perish, but have everlasting life. Ubang mga tao, nipili sila nga they don't believe ni Jesus Christ nga mo'y paagi sa kaluwasan. They trusted their own religion. They trusted in their own good works, and that's the reason why niadto sila sa lake of fire. Sayang ang kaluwasan. Naikasa nagsakay ko og sakyanan katong auto pang akong sakyanan sa una, and then git ako sa Usamis, nitabok ko ako rang usa. Kusog kay ang ulan, di ako sa barge, and then nanaog ko. Wala ko'y karga, nakita na ko kay gabi na daghang ang mga tao naghulat sila sa sakyanan. Unya ako wa ko'y sulod. Doon ako'y nakitaan nga duha ka babay. Ya sa dalan ako tang hunungan, pero nagunahuna ko kung ako silang hunungan, basig makaingon sila nga dautan kong tao. Daghang kong ginahuna, gusto ko naay mo sakay kay sayang. No way makasakay nga lisod og sakyanan. Maigsoon ko sa Ginoo, how much more sa kaluwasan? Imo bang nadumduman sa daghang kagsudan, di mo mahurot og kaon na kuno kag ihatag unta nako ni kay sayang. How much more sa kinabuhing dayon? Nag-istorya mi sa akong amigo dito sa Canada, insyado, grabe din ang pagkaon, amo lang ilabay. Sa kumahimo pa ni, malabay na ko sklarin, ilabay na ko sa kong mga silingan. Sa Amerika doon ay survey, 60% sa ilang ipalit sa supermarket, ilang ilabay. Only 40% ra ilang maluto. O dito mi sa among igagaw sa iyang rep, dito rami, among gihinluan ng lata, ditong kamatis, daghan, nabaga na kayo, pero ang siguro 50% daan na nga mga stock. Akong gikuha, gilabay na ako. They used to buy food sa supermarket, and then stock nila sa ilang ref, unya malimtan na nila. Because usually naanad sila og kaon sa gawas.
Apan maigsoon ko sige nagisayangan tani ning mga butanga which is small things, small gamay ra og dili. How much more sa kinabuhing dayon? Jesus Christ is able to save all. Gusto niya ang tanan maluwas apan dunay mga tao nga ang ilang gipili. Dili si Jesus Christ. Nipili sila sa sayop nga paagi sa kaluwasan. Because sometimes sa mga Kristohanon nga napandol sila and they don't believe the gospel. Muna importante kay maigsoon ko sa Ginoo nga magtarong ta sa atong kinabuhi. Amen. We have only one life. Usara ang atong kinabuhi. O gusto nato nga kining kinabuhi nato mahimong blessing sa uban. Thank God sa mga Kristohanon nga gihatag ninyo ang inyong kinabuhi sa Ginoo. Even you are so busy namo sa church every Sunday o nangalagad mo sa Ginoo, you read your Bible o ang inyong tinguha, adunay mga minahal ninyo sa kinabuhi nga ma-save sila. And that's our desire. And kitay mo pili between life and death, between heaven and hell, and number 2, blessing and cursing. And Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death. It is not God who choose na maimperno ka. God is just. God is merciful. And then he said, against you I have set before you life and death, and then blessing and cursing. Young people, ikaw mo pili. It's a blessing or curse. Curse, tunglo ang imong kinabuhi. God is going to curse us. God will chastise us as a children of God kung dili ta mo sunod diha sa Ginoo. Blessing and cursing. If you choose blessing, you be and follow the Lord and obey His command. And God provides counsel for wise choices. Letter A, God provides counsel for wise choices. Wala ta pasagdi sa Ginoo. Nagsulti siya nga nagtudlo siya kanato unsaon nato sa pagpili. In Proverbs 3:31, envy thou not the oppressor and choose none of his ways. Now, mga Kristohanon, dili ta mosunod sa walay Kristo sa ilang kinabuhi. Envy thou not in oppressor and choose none of his ways. Usay magtan-aw tayo sa sayang dagko man sila ginansya sa ilang dishonesty mo appeal sa ako. No. Ayaw pagpili niya na. Envy thou not. One day, sa kapanahon, nag-drive ko, kuyog sa akong sa kahigala, and then, dili pa ko pastor atong nga time, o dito sa Davao, doon sa ka-church, he asked me to preach about stewardship, and we are excited to preach that ni ato nga church, so nga akong amigo mo nag-drive, and then along the way, dunay panel sa cook nga nadisgrasya. O mo nakita ang mga tao sa diyang wala gid matumba, mo na nakakilid lang ba sa karsada. Daghan ang mga tao nagkuha dito, gidala nila, mahunong ang mga sakyanan, hanto dili mapugnan sa truckman o sa driver, ang mga tao nagtawag og pulis para mo bantay, dili kuhaon sa mga tao. And then ang akong amigo ningon siya magkuha punta kay gan sitaw wa ta kakuha. Kung kumukuha ka diha, magwali ta dito, niya nangawa ta. Na mga igsoon ko sa Ginoo, unsa man ka ang imong pagtanaw kung dunay mga tao ngay mo nakitaan nga nadato sila sa saliop nga pagkadato. Na envy kanila? You want to be like them? Na mga igsoon ko sa Ginoo, dapat dili ta ma-envy nila, di ta mo pili sa sayo, mo pili ta sa insakto. Bahala nagwatay kwarta, basta maayo ta atubangan sa Diyos. He does not leave us with trials and error method. Ang Ginoo dili siya sa atong pagpili, wala tayo nga Ginoo sulayan ninyo ni ha, basig sakto ni. No. He give us proper instruction. Naghatag sa instruction nato and hope for the best, no?
the best for our hope. Ang gusto sa Dios, ang pinakamaayo mo'y atong pilion. Now, letter B, God give us a choice but tell us what He would wants us to choose. God give us a choice. Kita mo yung ipapili? Inautong ta nga, nagpasalamat ta sa Diyos nga, kita mo mo pili sa atong pangasawon, sa atong pamanahon. Amen? Pero maigsoon ko sa Ginoo, dapat sa atong pagpili, you must be careful. You need to pray and ask God to guide you. Ang sayop nga pagpili, mo'y mahimong kadautan sa imong kinabuhi. Now God give us a choice but tells us what He would wants us to choose. Kita iyang papilion pero naghatag sa instruction. Unsay atong pilion. Now in Isaiah chapter 54 verse number 6. Isaiah chapter 54 verse number 4. Isaiah chapter 56 verse number 4. Now Christian, when you engage any businesses or unsay imong buhaton mga hakam puyo, hakam mo trabaho, importante kayo imo nang sa imong pagpili imong i-consider nga wala kay mahimo kung wala ang Dios nga motudlo nimo. Take time to pray. Dili mo pay pagkakita nimo sa mao na gini. Ayaw pagsalig sa imong maayo nga pangunahuna apan mutawag ka sa Ginoo because God will guide you and He will teach you. In Isaiah chapter 56 verse number 4, for thus saith the Lord unto the eunuch that keep my Sabbath and choose the things that please me. Ngo siya, choose the things that please me. Ngunang Ginoo, pilia ang mga butang nga makapahimaya kanako. And take hold of my covenant. Ayaw pag-compromise. Just hold the covenant. Choose the things that please God. Og dili gayud ka masaad. Maigsoon ko sa Ginoo, no, ako daghang kog mga sayop sa akong kinabuhi. Di na maihap ang mga wrong choices. But one thing adun ako'y ipangayo sa Ginoo, to God be the glory. I know it's the right choice nga akong gihimo. No, when I sa diyang ulitaw pa ko, nagpray ko, Lord, Lord, kinahanglan gyud ko asawa, Ginoo. Maybe my age during the time is 26. I get married when akong edad 28. And I prayed and I prayed. O nangayo ko sa Ginoo og sign. Maybe almost 1 year. And then nagpray ko pag yun. Pero murag dili pag yun klaro. Inko Lord, kaya ko dali ko ma-discourage yun sa una. Mingon sila kana si Bado, palakiro man na. Pero sa tinuod ba yun, usarap yun akong uyab. Kaya ma-discourage ganing ko, mulakaw na dayon ko, di na ko pakita. Ang akong kahadlukan, isog. Kaya na ako'y nakitaan nga nagminyo, nga isog kayo ng asawa, pwede paita, ay siya na kayo mga asawa manglabay. Batuon ka, niya kung dakuglawas yung mga asawa, sumbagon ka. Bisa pa nakapractice kag boxing, ug di ka kahupo, kuyapan ka. Naibagong minyo, nag-away sila, sumbagon pa yung bana, kuyapan eh. Muna pag iso ganing, di na kumuha ko na mubalik, iko adi ni Mao. Pero sara gyud akong uyab. Pero di naman ko mubalik. Og nangayo kog sign ning Lord. Usa akong ipangayo sa Ginoo. Ang ako mga in-laws sa pagpanguyab pa nako, dili supak nako. Makita gyud akong supak, dili kayo ko garkanang mauban sa mga ulitaw nga dalaga magpakamatay gyud sa ilang gugma. Ako dili ko ingunan nga tao. Ang ako ang gihunahuna, I can train myself. Ug ako mo incline because I don't want to be controlled by my emotion. Kay mga tao kontrolado sa ilang emotion, muna mga tao nga priso.
Di ka pugong kung masuko, di ba? We need to control our emotion by the grace of God. Kamo mga batanon, kung tanaw ninyo mura gigugma kay mo, pero sayop nga pagigugma, ikaligo na ninyo. Aron magbugnawa ng inyong kasing-kasing. Have a right decision. Always. Hold diha sa pulong sa Ginoo. Na kung hunahuna nga akong in-laws, dapat, kung makauyab ko akong in-laws supak, di na akong mubalik ko Mingon akong uyab, ipaglaban ang ating pag-ibig kung sa mga drakuan, salida. Siya na uyab pa na, pangantihan na taglubaon ta siya igsuon, ko na unsa. Bahala mo diya. Di na akong mubalik ko Pero, for how many months, nag-ampo ko, and then the first time, yan ko rin sa tubod, I asked my cousin, si Roy Sobrabas, nga iya kong siya mo'y mag-drive sa motor, matumi ilang Jima. Pag ato na ko sa ilang Jima, wala si Jima. Si Mama Iningra, gitudluan ko dito ilong mga nadiya si ilang Jima, nadiya. Niya, to ko dito silang karaambalay. Kumahan dito, doa yang mama, nagpaila-ila ko. Niya ingon ang yang mama, wala man diridong. So, ingon siya nga, mubalik lang ka sa sunod Sabado. Kay wala man siya diri. Niya, si Mama Ining, gihatod ko niya. Gipasakay ko niya sa motor. Paglakaw pag ginako, ningon pag siya, balik ha. Ko, that's the good sign. Kaya gibangulan ko ni Mama Ining, ato di ko mabalik Kaya kung unahon na kapait, no? Nagminyo ko niya kung anak, di ko gato sa kong in-laws, kaya awayon ko, nga kana, lain kayong istorya. Ko, muna akong gipangayo sa Ginoo. Muna sign nga akong gipangayo sa Ginoo. Ko, mao na yun to. I'm very excited. Ko, wow, nagkuyog na yung Ginoo na ako. Pero pagbalik na ako, atubang na ako si Jima. Kung si Jima manguros pa, mingon ko, more pa, di tagi kasugton. Pero ako sa ina, no, I prayed and I pray. I know that you are my wife. Sa pataka naman ka. Amalikson ko sa Ginoo. Because of my faith. Wala na ko gisugot niya. Kada bisita na ko siya kung pwede pa lang mutago ko. Pero maulaw man sa ko, kay Kristohanon ko ka. Niya naka-long sleeve ko. Kunya, di ko niya ato bangon. Yung siya, ma-Istanbul ning akong mga office mate ani. Laton nga pagka-istorya, naminyo ra gyud mi. Pero maigsoon ko sige na wala dahil pagtanaw na ako niya You need to pray. Amen? Kay kung ang imong mga asawa dili na maoy kabubuton sa Ginoo, mag-antos ka sa tibuok nimong kinabuhi. And Isaiah chapter 65 verse 12. And Isaiah chapter 65 verse number 12. Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter. Because when I call, you did not answer. When I speak ye did not hear. But did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. Maigsoon ko sa Ginoo. Gipamatay sila sa ilang kaaway. What's the reason? Kaya wala sila maminaw sa Diyos. Gitawag sila sa Diyos. Wala sila maminaw. Ingon siya, He did not answer. Nahimo silang dautan na tubangan sa Diyos. Ingon ng Diyos, but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. Gikaligut-gutan sa Diyos ang mga Kristohanon, ang mga anak sa Diyos, nga mupili ta sa mga butang nga dili makaypahimaya sa Ginoo. O sa mga butang nga dili makapahimaya sa Diyos, mga young people, mga uyab kag unbelievers. Pastor, ako naman siyang giwitnisan. You know, the Word of God is very clear. We have a clear instruction. Be not equally yoked with the unbelievers. On sa may fellowship, no,
sa dili magtotoo o sa mga magtotoo. Pagkadaghang gwapa o gwapo din, unsa mo halap? Isa mayo manggutong unbeliever pastor kay medyo bastos pero buutan. Kami ni Yukom sa una doon may gibisitahan among gi-explainan doon na young people so na sa Iligan nga doon na siya nanguyab sa unbeliever. Hey, she's a faithful Christian. Amon sang giingnan lin dili lagi na kabubuton sa Ginoo siya. Diyos nun man na siya. Diyos nun. Wa ko kitag dili luwas nga Diyos nun. Maigsoon ko sa Ginoo ayaw ang buto ko pasabot. Young people, you need to pray. Himaya ang Ginoo sa imong desisyon. If you choose which God did not delight which evil before God, evil will come to our lives. If you choose which God did not delight which evil before God, evil will come to our lives. Kung atong pilion ang mga butang nga wa may maya ang Ginoo, makadaot na gyud sa atong kinabuhi nga naman mga Kristohanon ta. So importante kayo ang atong pagpili, atong pilion ang mga butang nga makapahimaya sa Dios og dili gyud ka magmahay. May ka thank God of my decision. Salamat nga gigiyahan ko sa Ginoo. And then number 2, the problem of neutrality. Lots of people love to be neutral. Di sila mo pili. Dili sa gusto nga mo pili. They wants to be neutral. Nga dili sab sila nga matawag nga nagsunod sa Ginoo. Dili sila matawag nga backslider. No, ang daghan sa mga Kristohanon ganahan ta dili sa tagyud tanto nga mo pili nga mga lagad sa Dios, dili po ta gusto nga malayo ta sa Dios. Gusto ta nata sa tunga. Dili faithful, dili sa backslider. But maigsoon ko sa Ginoo, neutrality is evil against God. Wala malipay ang Ginoo niana. Elijah encouraged the people to choose not to be neutral. Kung sa Ginoo ka, sa Ginoo ka. Serve God faithfully. Kung dili ka gusto mga lagad sa Ginoo, halap. Pangalagad sa dili. Kuyog sa mga taong dili maayo. Muna gi-encourage ni Elijah sa mga Kristohanon. 1 Kings chapter 18 verse 21. Neutrality is evil against God. Dili ganahan ang Ginoo ni ana. 1 Kings chapter 18 verse 21. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow Him. Kung ato nakita nga ang Diyos, mo'y atong Diyos, ang Ginoo mo'y atong Diyos, ato siyang sundon. Amen? But if Baal, then follow Him. So kung nakita ninyo, maayo ang mga Diyos-Diyos, then sunda siya. And the people answered him not a word. Ang mga tao, wala sila mo sulti o pulong. Some Christian like Pilate, they can wash their hands of making a decision. Gusto ta nga wala tay labot sa desisyon. Gusto ta dili ta ma-involved pag-ayo dinhi sa church. Gusto ta manghunaw lang sa atong kamot. Letter B, the Bible makes no allowance for neutrality. The Bible makes no allowance for neutrality. In the Bible, we can find save or lose, sheep or goats, heaven or hell, faithful or backslider, walay na sa tunga, immoral or moral, hidden or born again. Lukewarm is against God. Amen? Lukewarm is against God. Christian, you need to decide. Kung dili ka, if you are in neutral in the sight of God, you cannot place God. You're the same evil in the sight of God. Gusto ang Ginoo sa atong kinabuhi, mingon ta, Lord, here's my life. I want to serve you. Ang Ginoo dili siya gusto og neutrality. Dili ang gusto sa Ginoo nga ang Kristohanon murag faithful, murag pog backslider. Gusto ang Ginoo, God wants you to be faithful. God wants you to decide nga naa ka sa side sa Dios. And number 3, the necessity of now. You need to decide now. Hurry up. We don't know. Maka-decide pa ta tomorrow.
Karon na pagdesisyon sa imong kinabuhi. Karon na pagdesisyon og sakto sa imong kinabuhi. Ayaw na pagingon, next year na ko mangalagad sa Ginoo. O next year na ko mag-diet. Now. Amen. Karon na. Kay basig madiabetic na ka. Ulaton pag mo next month. Ako kay maglisod na ko adto sa doktor, kay akong doktor to sa Cebu. Naningkamot yung kog diet pero usahay murag magbasol ta makakaon. Pero maigsoon ko sa Ginoo, not only in in our diet, most of all sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kamo diri nga mga gitagaan kamo kuan sa Ginoo kanang talento sa pagkanta. Inaotunta nga mohatag mo sa inyong kinabuhi diya sa Ginoo. Ngano man naman ang atong mga singers. Kaning simbahan diri na dungog ta to God be the glory nga daghan tag mga soloists na ay mga trio na duet pero na sila. Wala ba mo decide nga mga lagad mo sa Ginoo? Kanang sa man niyo ihatag inyong tingog kung kuhaon na ta sa Ginoo? Every time nga nangalagad ka sa Ginoo, you have a reward in heaven. I know someday nigbalik na sa Ginoo, daghan sa mga Kristohano nagbasol ta, nagmahay ta. Nganong gusto ta nga diha ta sa tunga nga dili kayo ang Ginoo sa tong kinabuhi murag naay Ginoo pero wala na tong sentro sa tong kinabuhi. Wala na to tagaig kabug-ato ng Ginoo sa atong kinabuhi. Inauto ta kamo nga mo kanta dinhi nga nindot untag kayo nga mag-ilog mo kanta dinhi. Dili ang special number magbalik-balik na lang. Hanto do sahay na mo kanta mi kung badlungon man ang batao. Ngano nagkanta-kanta man na diya. Don't you know kung atong pakantahon ng mga tao diri mga badlungon? Maguba na akong mensahe. Pero ang po nakabalo mga membro po noon. Pero ang nakabalo, siya kanta-kanta po. Petling badlunguna. No hinaut ta nga mo decide mo karon nga mga lagad mo sa Ginoo until sa pagbalik sa Ginoo. Ingon si Joshua, for me and my house we will serve the Lord. We need to decide the necessity of now. Today is the day to choose life. Amen. Or death. If you don't choose it, means you choose death. Kung di ka mo pili, maghilom lang ka, imong ipili ang negative side. Ang dili pagpili to be neutral. Well, I will not choose. Di ko mo pili, pangalagad sa Ginoo og dili. Usa ka pagpili sa pagdili pagsunod sa Dios. Pastor, dili sa kumingon nga di ko mosunod sa Ginoo eh. Dili sa kumaingon nga mosunod ko sa Ginoo. Nagpakahilom lang ka, dili nimo ihatag ang imong kinabuhi diya sa Ginoo. You know, unsay po pasabot niya na sa Ginoo, nipili ka na dili ka mualagad niya. Ang Ginoo di siya malipay if you are neutral. The necessity of now. Dapat karon. Today is the day to choose between blessing and cursing. If you choose blessing, give your life to God. Obey God. Elijah said, how long halt ye? Joshua said, choose ye this day. The Bible says, today is the day of salvation. Today, mo'y panahon nga itong ihatag nga itong kinabuhi din sa Ginoo. And James chapter 1 verse 8, a double-minded man is unstable is in all his ways. Isa mga lagad ako sa Ginoo, no, kapoy man. Adi lang. Mga lagad lang. Unstable. That's what we call unfaithful. Ang gusto sa Ginoo, dili ka double-minded. You have a heart to serve God. Double-minded man is instability. Dili ka
kuan dili walay instability ang imong pag-alagad sa Dios. To do not decide is a decision. Ang dili pagdesisyon usa ka na ka desisyon sa kinabuhi. But Joshua said, "For me and my house, we will serve the Lord." Igsoon ko sa Ginoo hinauton ta. God wants you to choose life, not death. By accepting Christ as your Lord and Savior, God wants you to choose to obey Him because you choose blessing and God wants you to choose Him today. Ang gusto sa Diyos, young people, ang gusto sa Diyos, karong adlaw. Ihatag nimo ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. We have no time to come on the altar to pray, but sa imong pagunit sa inyong balay, ingnan Ginoo, Lord, gusto ko mo pili. Walay mga tao nga napili sa Dios nga nagmahay sila. Igsoon ko sa Ginoo, akong gi-evaluate ng akong kinabuhi. Unsa kaha ug ang akong what kind of life I have today? Kung wa nako gihatag ang akong kinabuhi sa Ginoo. Wala ko min kung Lord, here's my life, use me. Ang akong giunahuna sa una, wala ko magunahuna sa una ning mga butang, mga extra nga mga butang nga gihatag sa Ginoo. I'm contented kung doon lang ako'y suoton, doon ako'y sapatos o sa kabuok. Doon ako'y t-shirt, tulo ka buok. Doon ako'y kasunis, tulo ka buok. Doon ako'y payag, dito ako makakaon. Then, mga lagad ko sa Ginoo. That's all nga akong gi-desire. Apan maigsoon ko sa Ginoo, you cannot imagine unsa may tabo sa imong kinabuhi. Doon ay mga tao nga nakita makuyog na ko mga young people sa una. Ang ilang huna-huna, they want material things o nakita na ko silang kinabuhi nga murag baliwala nilang iglesia, baliwala nilang church because they want material things in life. But now I realize unsa kaayo di sa Ginoo. They are frustrated of their dreams because God is the owner of good things. Ang Ginoo mohatag pang Ginoo nako ibalik og pila ka kinabuhi ba? Ako gapong pilion ng mag-alagad sa Diyos. How about you, Christian, today? Unsa ang imong pagpili? I hope mo pili ka diya sa Ginoo. Amen? Wala akong magunahuna sa mga material nga butang nga ihatag sa Ginoo. Kini tanan pakapin lang ni sa Ginoo. Kung ikaw sa kakristohanan mo, pili ka diya sa Ginoo. Ang yawa di sa gusto mo pili ta nga mo alagad ta sa Ginoo. Ang yawa gusto siya nga di ta mo pili. Steady lang. Gusto sa yawa nga ugma na, sunod tuig na. But God wants you to choose today to serve Him, to follow Him. Okay mo nang himuon, never ka magmahay. And you remember this day, Lord, thank you. I hear that kind of message. O pagulay na ako sa among balay, I pray that, Lord, here's my life. Musta pa'y mahitabo sa akong kinabuhi, Ginoo. It is yours. I'm willing to serve you. I'm willing to die for you. Mga igsoon ko sa Ginoo, imo makita ang kahibulungan gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Ang Dios gusto siya mo gamit nato. Ang Dios gusto siya nga imo kang gamiton, nga daghang makalag, nga masave, magamit ka diri sa buluhaton sa Dios. Pero ang Ginoo di siya mopugos nato. Gitagaan ta niya power to choose. Naa nato ang pagpili. Kung atong pilion ng Ginoo, ang Diyos malipay siya. O giyatang gamiton. O makita natong kahibulungang butang sa Diyos sa atong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, nga ikaw, Ginoo, naghatag ka na mo og pagpili. Lord, thank you so much. Atong mga panahon sa dugay ng mga katuigan, Ginoo, akong gihatag ang akong kaugalingon diha kanimo. I remember this time, oh God, I knelt down, I prayed, I said, Lord, here's my life. Use me. Lord, nakita na ko ang need church dito sa Mielin. Unsa kalisod ang mga Kristohanon. Unsa kalisod ang church. Lord, thank you so much for touching my heart. That day, oh God, I decided to follow you whatsoever mahitabo sa akong kinabuhi. I always remember that day
And thank you, Lord, nga ako nakita that you are good God and you are God that honor of good things, the source of good things. Kadili dahil may magmahay kung among kinabuhi, among pilion diya sa sakto nga dalan. Bisan pa sa mga gagmay, mga butang sa among kinabuhi. Labi na Ginoo sa among sa mga young people, O God, sa pagpili nila o ilang life partner nga sila Ginoo mo sunod diya sa imong kabubuton, nga ilang sundon ang Biblia, ilang sundon mo sa imong plano sa imong kinabuhi para di sila magmahay. Lord, tabangi sila. And in Jesus' name I pray. Amen. Okay?